tulong nila pagka kasi bukas yung aircon. Kapag pinatay ko na yung aircon, magsisigising na yung mga yan. Natutok talaga. So, kanina pa umalis si Kim. Kaninang mga 8. Kung magna-9 na siguro. Ngayon, yung oras ngayon. Then, kanina umalis siya ng 8. Kasi, nagtatrabaho na. Ang dami nag-aano sa akin, nagtatanong sa akin, anong trabaho ng asawa mo? Ano po siya? Pintor. Yung ibang family member kasi ni Kim, sa construction talaga, more on nag-work. So, yung tito niya yung tito ni Kim sa electrical. So, electrician yung tito niya. Tapos yung kuya naman niya, I think, labor. Sarap ng palabok nila. Kim naman, electrical din, at saka pintor. Yun yung work niya. So, kahit pa paano naman, hindi talo kasi malaki-laki naman yung sahod ng pintor. Kahit pa paano, above minimum naman siya. Kain po tayo. So, ang ginagawa ko tuwing umaga is ganito lang. Nag-almusal muna, bago gumising yung mga bata. Tapos naglilinis-linis ng konti. Habang tulog pa sila kasi ginagawa ko na yung mga kaya kong gawin. Ayan. Kasi mamaya pagka nagising na sila, wala na akong magagawa, guys. Ito lang usually yung araw-araw kong ginagawa. Nakalimutan ko maglagay ng kalamansi. Hindi na rin ako lumalabas ng bahay kasi wala, dito lang kami sa bahay talaga ng mga bata. At saka lalo na wala naman sila din kasama. Ayoko din silang isama sa labas kasi nagbababagyo, nag-uulan, tapos mausok pa sa labas, diba? Kung masyado silang sinasama pag lumalabas ako. Tsaka bihirang-bihira na lang din naman akong umalis. Most of the time, nandito lang din talaga ako sa bahay. Ito lang ako, umiikot yung mundo ko. Before kasi, diba, before ako mag-adjust sa ganitong na hindi na ako lumalabas, nahirapan din ako, no? Kasi, diba naalala nyo, galing din ako sa SY. Lagi yun, halos araw-araw kaming umaalis. Nasanay ako yung parang, yung katawan ko hinahanap-hanap yung mga adventure. Pero ngayon, hindi ko na nga alam kung anong pakiramdam na magtrabaho. May ganun pala talaga, no? Parang nakakalimutan mo yung feeling. Pero pagka siguro naman nagtrabaho ulit ako, kaya ko pa rin naman. Kaya lang parang hindi ko na alam kung anong pakiramdam ng makapagtrabaho ulit. Alam nyo ba, guys, na kapag nagkakape ako, hindi pwedeng hindi ako iinom ng tubig. Hindi ko alam, basta nakasanayan kong gano'n. Minsan iinom ako ganito. Susundan ko siya ng tubig. Ako lang ba yung gano'n? Hindi ko alam kung bakit gano'n ako. Kasanayan ko na siya. And then, bawal din kasi sa akin yung kape kasi hyper-acidic ako. Sinasaktan talaga ako ng sigmura after ko magkape. Coffee is life. Ang sarap kasi magkape. Lalo na kapag ganitong maaga pa. Then, magkakape ka. Parang alive na alive yung katawan mo. Sarap. So, ang dami kong nakikita sa mga comments na bakit daw wala na SY. Basta lagi ako, pag nag-upload ako, ang nagtatanong sila, wala na daw bang SY? Hindi ko alam, siguro yung iba kasi hindi updated. Pero ang tagal nang wala ng SY, siguro 2 years ago na. 2 years ago, 1 year ago, wala na, hindi na nag-vlog din. Trinay pa naman nila na mag-rebuild ng SY, kaya lang, hindi na talaga sunete, pinalad na bumalik yung ibang dating avid fan, yung mga nanonood talaga dati, mga nakatutok dati sa SY. So, mahirap nang bawiin kasi pag ganun. Friendly lang kami yung isang mga vlogger, madaming vlogger na ngayon na mas sikat pa sa amin, di ba? Yung mga tao, may tendency talaga na ma-focus sila sa ibang bagay, sa ibang pinapanood, ganyan. Magkaroon ng ibang idolo, hindi na talaga nag-work yung SY at hindi na siya nag-rebuild. Nakakalungkot. Tsaka nakakamiss yung mga ginagawa namin dati na magkakasama kami lahat. Gigising kami ng 8 a.m. Tapos 9 a.m. dapat paalis na kami. 9 a.m. dapat aalis na kami, mag-start na kami mag-vlog. Araw-araw yun. So meron kaming isang day off sa loob ng isang linggo, which is yung Sunday. And then
The rest nun, halos araw-araw talaga kaming laman ng kalsada. Araw-araw talaga kaming nag-vlog sa labas. Nakakamiss. Kaya lang, hindi tayo magagawa. Saka, may kanya-kanyang buhay na din lahat ng member ng SY. I think hindi na talaga siya magre-reconnect again. Kasi nga masaya na yung lahat ng dating member sa kanya-kanya nilang buhay, diba? Natawa ako sa baso ko, cup noodles. Hindi kasi, niipon ko yung mga ganito. Nangihinayang akong itapon and then nire-reuse ko siya. Wala, anuhan lang ng inumin. Pero may mga baso talaga kami dyan. Ewan ko bakit gustong-gusto ko yan ang gamit ko. Kahit noon pa. Siguro nasanay lang din ako kasi hindi naman ako lumaki na mayaman. Mahirap lang din kami. Pero, yung family member ko, alam ko sa inyo may mga ganito din. Yung mga nagre-reuse din ng cup noodles as ginagawang baso, diba? Ang sarap ng palabok doon sa kanto. Dito kasi sa pwesto ng tinitirhan namin ngayon, halos nandito na lahat. Lalabas ka lang. Paglabas mo ng kanto, andyan na lahat. May butika, may grocery store, may bilihan ng mga ganto, almusal, may talipapa, may palengke. Sorte na ako kasi dito kami nakatira. Malapit sa mga bilihan talaga. Ang bilang nanay, mahalaga yon, importante yon. Kasi nga, kapag may kailangan akong bilhin, hindi na ako babiyahe para pumunta ng malayo sa palengke. Ito lang, lalabas ka lang, andito na lahat ng bilihan. Bilihan ng ulam, dyan lang din sa kanto. Palengke, dyan lang din sa labas. Sarap. Ubus ko na siya. Hindi naman araw-araw ganito yung kinakain ko. Baka kasi isipin nyo na araw-araw bumibili lang ako na ano. Minsan nagluluto din naman ako. Kaya lang, minsan talaga, bumibili na lang ako pag hindi ako nakakapagluto. Binilang ko naman yung mga anak ko ng sopas. Kasi may almusal na bilihan dyan sa labas. May sopas, may spaghetti, lahat. May palabok, may pansit canton, may pansit bihon, may puto. So ngayon, binilang ko sila ng sopas. Kahapon kasi lugaw na may manok. So pagising nila, mag-aalmusal na yung mga yun. And ngayon pala, is my laba day. Madalas ako talaga natatambakan ng labahin. Kasi nga, pag hindi ako nakakapaglaba, isipin mo 2 basket na puno agad yung sa isang araw. So yung mga anak ko, 2 beses yan kung magpalit sa loob ng isang araw, naliligo din sila bago matulog. Tapos, yung 2 ko pang maliit, may palit ng damit. Lalo naman si Kim na pag nandito yun sa bahay talaga, halos 3 beses magpalit yun sa loob ng isang araw. Ako lang ata hindi naliligo. Charis. Nararamdaman ko yung acid ko. Biglang mapdisip mura. Ito talagang problema sa akin, guys. Kada magkakape ako, laging ganito. Pero alam nyo ba, dahil sa kape, ay hindi, dahil sa gatas, yung Bear Brand na sterilize, uminom ako ng, wala pa laman yung sikmura ko, uminom ako ng ganun, yung chill. Guys, asugod ako sa ospital dahil doon. Sabi naman kasi ng doktor, pwede ka namang magminom ng ganyan kung ano lang yung nakaka-trigger sa'yo. Yun yung iwasan mo. So, hindi mo naman kasi maiwasan halos lahat kasi sa hyper acidic, madami pong bawal. Madami pong bawal. Kaya, mahirap din umiwas. Medyo mahap din yung sigmura ko, pero carry pa yan. So, lately, may kwento pala ako sa inyo. Na-trigger yung aking eczema. So, yan. Ayan siya. So, matagal ko na tong, may history kasi ako talaga ng eczema. And naging reason siya para mabuli ako nung high school. Nagkaroon ako ng ganito eczema. Dito din. As in dito, and then lumaki siya. Buong batok ko nagkaroon. Naging reason yan kung bakit ako nabuli nung second year high school ako. Talagang ang lala talaga ng eczema ko dati. Buong leeg talaga. And then ngayon, ayun, bumalik na naman siya. Alam niyo ba kung ba't ako nagkaroon ng ganito? Dahil lang nung mga nakaraang buwan, sobrang init. And then yung pawis ko, parang nasugat siya. Nasugat siya. Una, ano lang siya parang cut lang siya na isang mahabang ganyan. And then, kinamot ko ng kinamot. Ganun, kasi kapag may eczema, makati siya talaga. And then, ayan. So, ginagamot ko siya ng Calmoseptin. Medyo natutuyo naman na siya. Pero kapag inaatake talaga siya ng yung active siya, sobrang kati talaga. May nilalagay naman ako dyan para gumaling. Kaso, matagal siya. Matagal talaga siya bago gumaling. Ang nakamana sa akin ng ganitong skin disease talaga. Skin disease ba yung eczema? Skin disease siya, di ba? Yung anak kong bunso, nagka-eczema din siya sa leeg. Same spot. Dito din. And then si Tyler, yung singkit kong anak, nagkaroon siya dito. Pero ngayon wala na.
Medyo may pagka-sensitive kasi mga balat talaga namin sa side ng mother ko. Tapos na yung palabok ko. Mamaya maglalaban na ako and then asikasuhin ko yung mga bata. Kasi yung dalawa kong anak. Kahit hindi sila pumapasok sa school, modular sila ngayon. So walang klase talaga kasi may bagyo. Ang dami, natatambak ako kaya habang maaga pa gumagawa na ako ng content. And then pag nagmo-module na yung anak ko, hindi ko na mahawakan cellphone ko. So tapos na ako kumain. Maraming salamat sa inyo. Yun lang yung aking maikling kwento. Mang gusto kong sabihin. Thank you so much, guys. Goodbye. Nga pala, dun sa mga gustong manalo ng iPhone XR, i-follow nyo lang ang page nitong nasa screen. Ayan, karte ha. Ayan, so, i-follow nyo lang yan guys. So, magkakaroon kayo ng chance manalo ng iPhone XR. Bye!